So, may balita nga na may warrant daw ang ICC laban kay Bato. Although hanggang ngayon hindi pa confirmed yan. Marami pa rin ang nagtatanong kung applicable ba ang bagong rules on extradition ng Supreme Court. Under these rules kasi, kailangan ng court process bago ma-extradite ang isang tao. So, kung applicable kay Bato, hindi siya basta-basta pwedeng arestuhin. Kailangan muna may kasong ma-file sa extradition court. Ang sagot is no, hindi applicable kay Bato. Malinaw na ang rules on extradition ay para lang sa mga state-to-state requests. Ang sabi ng rules, extradition is the removal of an extraditee from the Philippines to the requesting state. Ang keyword dito is requesting state. Ibig sabihin, ibang bansa. Ang ICC, hindi yan state. It's an international tribunal. Hindi applicable ang kaso ni Bato dito. Ang batas na applicable sa kaso niya ay ang RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito sabi dito, the government may directly surrender an accused person to an international court without following the extradition process. Ayan, malinaw, di ba? Ang kinakaso kay Bato ay crimes against humanity. So, pwedeng isurrender ng gobyerno si Bato under RA 9851. Hindi kailangan dumaan sa extradition court. Klaro yan. Ngayon, wait natin kung meron talagang warrant against Bato and wait natin kung ano ang gagawin ng gobyerno. Habang naghihintay kayo, pwede niyong pakinggan ang kanta ng banda kong Hey Moonshine. Available kami sa Spotify at sa ibang streaming apps. Follow mo rin kami sa Facebook.